og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Bisi pa man, may gabi tanan. Nay pangutana nga ipasipot ba ako lang di pa adto dire sa tubangan. What po, may kabahin ni siya sa kaluwasan sa tao ba? Ang pangutanan niya, kulang pa ba diay ang kamatayon ni Kristo sa krus kay nganong bunyagan pa man ka kay para maluwas pud ka? Wala siya ang pangutana, Brad Paul. Ang kaluwasan nga gihimo sa Ginoo dito sa cross, igo na gyud kakabayran ang atong mga sala. Kaysa Hebrew 9:22, without the shedding of blood there is no salvation. Og nahimo na ni Kristo iyang gihatag ang iyang dugo, buhat 20:28, ang unang nakatagamtam sa kaluwasan ang simbahan niyang gitukod, iyang gihalaran siyang dugo. Unang Juan 2:2, gihalad usab among sakripisyo, di lamang alang kanato, kundi alang usab sa tibuok nga kalibutan. Pero kining gibuhat ni Kristo sa cross, kinahanglan nga ato ning tuuhan ug ato ning dawaton. Kay nganong kinahanglan pa man nga ato ning dawaton? Kay mauni ang gasa sa Ginoo. Efeso 2:8. Tuhan nato nga si Kristo namatay tungod og alang kanato. Mao nang kadtong tao nga tuas sa cross kauban ni Kristo nakatagamtam sa kaluwasan kay mi-recognize siya sa atong Ginoong Hesukristo. Pero nganong bunyagan pa man? Ang tubag, unang Juan 2:21. Mo kini ang atong mabasa sa balaang kasulatan. Mato dinhi sa Biblia sa unang Pedro 2:21, naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong mga lawas, kundi pinaagi sa pagpangalyupo ngadto sa Dios gikan sa kahinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mao nang ang atong bunyag ato nang ginahimo aron atong himuon ang ritual sa pag-recognize diha sa pagluwas ni Kristo kanato. Mao nang sa Marcos 16 ang motuo og magpabunyag maluwas. Og sa buhat 22:16 mayingon si Ananias kang San Pablo, tumindog ka og magpabautismo og hugas ang imong sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. So sa ato pa, aron nga mahimong konkreto ang imong pagdawat kang Kristo isip manluluwas, naay sakramento. Ug ang bunyag ang sakramento nga pinakauna aron madawat nimo ang nagabuhagay nga sakramento nga mitubod diha sa kasing-kasing ni Kristo. Mubita pag dughang ni Longjayno sa kilid sa Ginoo, unsa man hitabo? Mibuhagay ang dugo ug ang tubig. Meaning, mitubod dito ang masakramento na ang tubig. Nga kanang tubig, Efeso 5:26, ang tubig mao ang naghugas aron mahimo kitang balaan. Mao nang part gyud ang bunyag aron nga maangko nato kadtong kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa cross. Kay ang maong gihimo ni Kristo sa cross maong paghinlo, ug ang tubig nagsimbolo na sa paghugas sa atong mga sala. It does not follow nga nakulangan tong pagtubos ni Kristo. Kung gituohan nato to, naatay dapat buhaton. Nga naman, Santiago 2:23, patay ang maong pagtuo kung watay buhat. Ug ang sakramento, part na sa angay natong buhaton. Nga gituohan nato tong nagaluwas nga dugo ni Kristo sa cross, pinaagi sa simbolo sa tubig nga maghugas sa atong mga sala. Mao nang kinahanglan gyud ang bunyag. Bisan pa si Kristo namatay.
Kay ang bunyag mao nang timaan, konkretong timaan nga gidawat nimo ang kamatayon sa Ginoo. E kung mudos disobey ka sa Ginoo, daw sama ra nga wa nimo dawata tong iyang gihimo sa cross. Nahimong makahuluganon ka na pinaagi sa rito sa sakramento sa bunyag. So kung dili ka masatisfy itong atubag, pwede mo follow up sa pangutana. Okay, salamat. Napala yung pangutana. Yes, bro. Dire. Katong dili makasulti sa microphone, pwedeng isulat sa papel, no? Okay. Maayong gabi sa tanan. Dili ko mga na bro kay nakasusubaybay na jud ko sa mga debates, sa mga paliwanag. Ang gusto lang yun nako magpa-picture kay bro Paul Santablo Lima. Mo din ang gusto jud gikan kog kanari nya magdali mi uli kay murag delikado din dalan diri. So, dili kanari pulmulo. Bis unahan pa sa pulmulo kay delikado dalan gabi na. Salamat. Asa yung cellphone? Oh, sige na. Ay, lihog. Okay. Dali. Okay, very good. Sige, salamat. Anay mangutana dire. Sige, brother. Maayong gabi. Wala man ako sa akong kuwan. Anang mangutana, akong pangutana kay kiniliging pirming gati atake gid sa atoa nya maglisod kog tubag usahay pod. Actually ako si Alan ba ko na liko pud ko diri. Nagpasalamat ko nga nian kay para madugangan ang among kay balo. Ako mangutana, kabahin ining nay kanunay na kung sa makauban sa trabaho nga mangutana nga wala daw ta sugua paghimo og larawan unya naghimo pag daw ta mao ba gid nang naunga kanang atong mga Mary atong Jesus Christ mao ba gid na kay sa originality mao ba gid daw nang mga naunga kay moingon man daw ta nga wala na to ginasimba ang larawan kung dili ang gilarawanan mao man na atong perming irason ang pangutana mao ba gid nang naunga kinsa bay nakakita nila mula salamat. So salamat Brother Alan no, sa imong pangutana. So ang iyang pangutana pinakauna niya, naabay sugo ang Dios nga maghimog larawan. So mao sa nako unang tubagon ay kaduha, kung kining atong larawan mao ba kini ang dagway sa Ginoo. So mo naduha to niya ka pangutana. So mato ta sa unang pangutana, nagsugo ba gyud ang Ginoo nga maghimog larawan? Nagsugo siya. Bisan sa Old Testament niingon ang Exodus 25:18-22 siya nga Moises paghimog larawan sa anghel. Ibutang kini sa ibabaw sa arka sa kasabutan og diha sa taliwala sa arka sa kasabutan makigtagbo ako kanimo alang sa kabalauran sa Israel. So meaning ang Dios na ay sugo nga maghimog larawan. Og ang pangutana kinsa may naghimo nadtong gisugo sa Ginoo nga maghimog larawan sa kerubin? Tubag Exodus 31:1 hangtod sa 7. Ningon ang Ginoo, gipili ko si Bezalel nga anak ni Uri nga anak ni Or sa banay ni Huda. Gipuno ko siya sa gahom o gitagaag hiyas sa kaalam o hiyas sa pagpamuhat o bisan unsa siya ang magdibuho sa mga butang nga gisugo ko kanimo. Sa ato pa pagsugo sa Ginoo nga Moises paghimog larawan sa anghel, dili gyud si Moises mao ang nangunay sa pagkulit, na ay tao nga gihatagan sa Ginoo og kaalam og talento nga siya ang mokulit sa gisugo sa Ginoo ngadto kang Moises. Sa ato pa nganong makakulit sila kay itagaan man sila sa Ginoo og gahom og talento. Gibalaan ka sa Ginoo. Sa dihang si Salomon naghimog templo, 2 Crónicas Kapitulo 3 versikulo 10, nagbutang siya og larawan sa anghel dito sa templo, gibutang sa most holy place. Ang pangutana, kinsa man ang naghimo niadto? Tubag 2 Crónicas Kapitulo 2 versikulo 11-13. Unya si Hiram nga hari sa Tiro, mitubag kang Solomon pinagi sa sulat. Unsa may giingon ni Hiram nga hari sa Tiro?
akong gipadala nganha kanimo si Huram nga usa ka maalamon ug hanas nga trabahante, hanas usab siya sa pagpangulit sa lain-laing mga dibuho, ipabuhat kaniya uban sa imong mga tao nga pinili sa wagalong nga si David nga imong amahan. Sa ato ba kanang larawan nga naa sa tabernakol, kanang larawan sa templo, ang nagdibuho ana gihatagan sa Ginoo og talento, kahanas. Mo nang kanang nang gibuhat sa atong larawan sa Katoliko, mga tao na ang ilang talento gikan sa Ginoo. Kung gikan sa Ginoo, makakulit sila kay gilamdagan man sila sa gahom sa Ginoo. Mo nang pautan na Brad Paul, mo ba gindang naong ni Kristo? Ang tubag mo ni. Basahon sa nako ang unang Juan 1:1. Ngano makaingon ta kanang atong Kristo mao gyud nang naong sa Ginoo. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag og kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan, nadungog namo kini, nakita og among nahikap kini. Kinsa nang gi-refer nga pulong? Si Kristo man na. Unsay giingon sa mga apostoles? Nakita namo ang pulong, nadungog namo og nakahikap kami kaniya. Sa ato pa naay mga eyewitnesses ni Kristo. Naay mga tao nga nakita gyud ang bayho ni Kristo. Og sa dihang si Kristo namatay dito sa sepulcher kadtong Holy Shroud, katong panapton bitaw nga gitap-tap sa lawas ni Kristo, nahulma to kay kana maglubog ang mga Hudiyo. Wa man gilungon, ilan nang butangan og bandage kanang tibuok lawas. So kadtong panapton nga gibalot kang Kristo, si Kristo grabe man to ikuan sa purong-purungan, nakadugo man to si Kristo, sumihulma kadtong maong panapton nga gibindahi sa dagway ni Kristo. O ang mga siyentista nag-ingon nga kanang image sa Holy Shroud mao na ang dagway ni Kristo. So scientifically, historically, makaingon ta nga ang simbahan kay buhi man nga simbahan nga naglawig sa kasaysayan, nakakita siya sa dagway ni Kristo. Mo nang sa katakom, man ang katakom, lubnganan na sa mga early Christians. Lubnganan at the same time ang ilang place of worship. Kaya ang mga Kristiyanos gi-accuse nga mga kanibals, o ang kanibals kung masakpan ka, patyon man ka. Ano ang Katoliko gi-accuse sa kanibal? Kay mukaon daw to og lawas si Kristo. Lawas si Kristo bintag amen. Isa ngaon ni tao. Gi-accuse sa kanibal. Pamatyon sila. Munang magmisa sila, dito ilawom sa langob. Kaya kung masakpan sila, ang ilang place of worship nag-serve nga ilang sementeryo. O nadiskubrihan sa mga archaeologists nga tuwa dito ang larawan ni Kristo, larawan sa mga apostol sa Ginoo, nga apoy larawan sa mahal nga Birhen nga Maria. Ano, nahakulit man sila. Ako bro, nangutan ako sa akong mga iyaan ba? Ngayon ko nga, tiya, wa man gyud mo gibilin nga larawan ni Lolo. Kanang Lolo nako sa mother side ba, ang ngalan si Octavio San Pablo man. Panahon nga mag-reunion me, di mo man uso lagi sa unang kamera, no? Ang kamera sa na film, magkuang ito siya, masipyat ka ito, useless ko imong pag kudak man na sa una daw, kamera. No, negative man to sa una. Wa man gyud larawan ni Lolo. Ang pangutan na, unsa may dagway ni Lolo? Unsa tubag sa akong mga iyaan? Unsa? Kanang naong sa imong uyuan nga si Joaquin. Mauna ang naong sa imong lolo. Sa ato pa, bisan kadtong tao nga namatay na nga way larawan, pwedeng ma-picture out ang iyang dagway kung naagi mga eyewitnesses nga motugan nga ang naong sa imong lolo maunang naong ni Joaquin. Kung makita nimo si Joaquin, nakita nimo ang imong lolo Octavio. So nganong nakahimo man silang mga larawan? Kay again, ang simbahan buhi nga simbahan ay mga eyewitness na ay nakita sa Ginoo. O kato nakita sa Ginoo, niingon na mauna ang dagway sa Ginoo.
So, ang larawan sa simbahang Katoliko, ang authentic na larawan sa Ginoo. Kay mauman niyang simbahan na nag-exist na itong first century. Kanang larawan sa Protestante, mo na dilituhan. Hindi ba natuhan? Ano may man sila larawan na sa Ginoo? Nakita sila sa Ginoo? Ang simbahan ang dapat katuuhan. So kanang atong larawan na sa Ginoo, larawan na sa mahal nga Birhen, kung naay mo ingon nga di man larawan sa Ginoo, kung mo imong di na mao, asa mo original be? Ngano mo ingon mamo nga di na mao? Sa ato naa mo original. Asa? Kay amo nang pulihan ni amo malarawan ni kadi man di mao. Kung naay mo akyos nga mga protestante o baingon di na larawan ni Kristo. Nganong nakaingon man ka nga di na maong larawan ni Kristo, naa kay picture sa larawan sa Ginoo? Ngunit na kong pangutanan niya, ayaw mo tinunto sa among larawan. Kay kung mubalibad mo nga di na mao, giunsa lagi nimo pag-ingon nga di na mao, sa ato pa naa di ay sa imo ang original. Di ba mo na sakto? Pahita picture, di man mo picture ni Paul. Ano makaimang di mao? Naa kay picture ni Paul naong ni Paul. Karon, kung pananglitan di ni mao, ngano na kayo mo di mao? Na sa imo original. Kung na ipakita na kaya mo ning pag-ilisa di mong larawan. Pero until now, wa gyud nangahas na kung di na maong larawan ni Kristo, larawan sa mahal nga Birhen, asa man ang original nga larawan. Ang simbahan ra ang makatubag ni ana, ang simbahan nga naglawig sa kasaysayan. Mao ni ang simbahang Katoliko nga may edad na og almost 2,000 years. Siya lang yun ang makakulit og insakto, perpekto na imahen sa dagway sa Ginoo. Kitang mga tao larawan man sa Ginoo ba? Uno ba sa Exodus sa Genesis, buhaton nako ang tao sumala sa akong larawan. So ikaw larawan ka sa Ginoo. Ako po larawan po ko. Kitang ta larawan ta sa Ginoo. So, nara mo reklamo mo manta kung makita tag larawan ni Kristo. Nga kanang atong larawan di man mananap tao man na. So larawan sa Ginoo. Again, historically, base sa archaeologists o sa science, ang simbahang Katoliko gyud ang napruibahan na naghupot sa larawan ni Kristo. So ayaw mo duda ana, mao na ang larawan ni Kristo. Kay kung naalagay mo supak, asa lagi original ngano lagi mo di man mao. Ipakita lagi, ipulihan na mo ni kung hindi mao. Wa may nagpakita, meaning ila na ng heresy. Heresy lang ginaila. So mo tubag. Okay, daghang salamat Brad Paul. Ato sang taga-gamayng panahon si Brad Paul nga mag snacks. Pero we can entertain questions, no? Wala problema. Pwede nato tubagon gihapon kay pareho mag-training si Brad Paul og sa atong mga kaubanan. So katong gusto mo ngutana, just proceed. Bro, may sige. Nakayelo, murag na una. Sige, bro. Sige, sa dati sa barista. Okay, mga tanan lang ko nag-snacks pa man si Brad. Si Brad Paul, sumutan ako i-cite si Brad Jones Salwart, no? Ani Brad, matud pa sa laing tinuhan, ang mga pare ko, no, giwala na kay pastor na ang mahimong magpulig magsangyaw. Ilang gamiton ang Efeso 4:11. Unsa may eksaktong tubag ani Brad Stalwart? Salamat kuya. Ang mutubag in the meantime si Brad Stalwart, no? Katong wala na kaila siya ha. Otro po isang badlungon sa Sabadista. Tigataki po ni sa Katoliko sa una nga siya Sabadista pa. Pero with the grace of God karon na sa grupo sa Katoliko, sa grupo sa Siflam. Atong tagaag panahon si Kuya June, aka Stalwart sa iyang Facebook. Kung sa katong pangutana ni Kuya. Bro. Okay, nagabi, sudah po itong pangutana. Makapangupa mo punta. Okay. Ang argumento sa mga protestante, labi na namo ni Brad Paul, at di mo na pastor ilaha, siya no man na. Amo agyon sa Badista, nga human magisi ang tabil sa tabernakulo, gitapos na ni Kristo ang pagkapari
O niya, pag-abot sa panahon, gigasahan ang iglesia o mga pare, ang mga pastor, apostoles, ebanghelis o magtutudlo. Efeso 4, versikulo 11. Pero ito basahon ang Efeso 4:11. Ingon siya din 4:11. Ingon siya, ang mga gasa niya, mao nga ang uban iyahang gihimong mga apostoles, ang uban mga propita, ang uban mga tigsamyaw sa maayong balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Walay pare. Tama ang sabalista kay walay pare. Pero ug imong tan-awon ang maong konteksto, future ni o present sa panahon sa mga apostoles, sa panahon ng Apostol Pablo. Ang giingon dinhi ang mga gasa niya. So, nahitabo sa panahon sa mga apostoles ni, nahitabo sa panahon ng Apostol Pablo. Oh. Dili ni siya gitawag og future tense, kundi past tense na ni siya. Kaya nahitabo naman Ug moingon ta nga wa nay pari karon ang 1 Pedro kapitulo 5 versikulo 1. Ningon sa Apostol Pedro nga nangumusta ako kaninyo nga mga pari, ingon nga ako pari usab sa Dios. Tito versikulo 1 kapitulo 5, ang mga tagsa-tagsa ka syudad gibutangan niya og mga pari nga maoy magdumala sa mga iglesia. Buhat kapitulo 20 versikulo 28, ang simbahan gibutangan niya mga obispo o kining mga simbahan na mao ang iyang gipaawasan sa iyang mga dugo. So napay pare, ila maning gihimo inani nga i-discredit nila nga wala nay pare aron mosulod ang ilang pastor. Ilong dumi nga ang pare pastor siya. Mateo 11 versikulo 12. Mateo kapitulo 10 versikulo 11 ingon ni Kristo, I am a good pastor. Pag ingon ni Kristo, I am, napabailain? Wala na. Wala si Kristo niingog, we are. Kaya kung niingog si Kristo, we are, mahimong na apa. O kining pastor, sumala sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa iyang footnotes. Ako ma-recommend sa inyo, pagpalit mo og Christian Community Bible. Katong pastoral, Biblia sa Kristohanong katilingban sa Tagalog, Biblia ng Sambayanang Katolikong Pilipino. Sumala sa explanation sa simbahan o sa Jerusalem Bible, kining pastor diri, refer kang Kristo. Gani si Apostol Juan sa iyang sulat sa Revelation chapter 1 verse 10, iya pang giprophecy nga maabot ang panahon nga dunay gingharian sa mga pari ug mag-alagad sila sa Dios. Walay lain nga gingharian karon sa tibuok kalibutan sa atong realidad nga puro pari nga nag-alagad sa Dios. Asa man ni dapit? Asa dapit ni? Wala mo kabalo? Kining giingon ni Apostol Juan atong basahon. Napatay na. Wala na tay Santo Papa ni ug mao ni kalakiha. Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Atong tanawon. Gipadayag 2 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ingon siya dinhi. Asa naman to? 2:9. Dara. 1:6. Ingon siya. Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 6, gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug sa amahan. So kining atong gingharian karon, Kingdom of God, dunay mga press gani si Apostol Pedro kapitulo 1 Pedro bersikulo 2 kapitulo 2 bersikulo 9 ingon si Apostol Pedro nga kamo mga piniling pari sa atong Ginoo. So sa atong realidad karon walay laing nga nation, walay laing nga nasod nga dunay puro pari nga nag-alagad sa Dios kundi ang Roma lang ang Vatican. Ngunit katumanan sa panagna ni Apostol Juan.
Ano lang, may gabi na itong tanan. Okay na to, follow up. Signa pa kay napatay. Napay ano, ibang pangutana. Yes, yes. Ay, ikaw. Dali lang, Koy. Sige, Koy. Excuse me, may gabi na itong tanan. Nalang ko'y pumunta na kay ato man, permi man ato madunggan ka ng Mateo 16:8 nga nagsulti nga pagkatukuro ng iglesia. Atong atong sulti permi nga ang kanang iglesia mo ang Katoliko. Ang akong pangutana kung unsay mga pamatuod nga kanang gisulti diha sa moong bersikulo kita na nga mga Katoliko. Sa Mateo 16:18. Ang sa may gingon, atong basahon. Kay basig mahimo daning born again ni Mateo 16:18. Mateo, gikuha na sa itong speaker kanina. Matthew 16:18 lang, imong pangutana. Okay. Ingon sa dinhi, busa sultihan ko ikaw, Pedro, o ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Ang 19. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Dinhi una ta sa 18. Kay tulo man hangtod 20 man Ang 20 unya pasidan, ang 20 ani ang ibabaw katong ang Mateo 28 versikulo 19-20 kining hariana ubanan niya hangtod sa katapusan. So dito sa Mateo 16:18. Ang gingon ni Kristo, tukuron ko ang akong simbahan. Plural, singular. Singular. Kung moingon tag Church of God, may perting daghan ang Church of God. Pag moingon tag Church of Christ, may perting daghan na. Pag mo yung tag-Pentecostal, perting daghana. Pag mo yung tag-SDA, perting daghana. So, walay laing ma-refer na ining bersikulo ha, kundi ining katolikong simbahan. Ano naman? Wala man tayong mga branches. Matod pa sa Compton Encyclopedia, a Young Student Encyclopedia, for the first 1,000 years, all Christians were member of one religion, Christianity. There were no separate sect or branches as there are today, the word Catholic. And for the first 1,000 years, all Christians were member of the Catholic Church. Perting klaruhan na. O nga, kining 19, nga ihatag ko kanimo ang yawi, sama sa gingon sa itong speaker, na kung naa sa imuha ang yawi, pwede kang musulod, pwede kang di musulod. Sumuni otoridad, naa sa Isaias 22:21 ngadto 23. Nga kanang yawi mao kanang otoridad nagisangon sa abaga ni Eliakim mo na ang otoridad sa simbahan. Mana nga pag ingon sa atong simbahan kining purgatorio doktrina ni nato dawato nato na. Pag ingon sa atong simbahan kining Domingo adlong ipapahulay dawato nato na. Kay matod pa ni Kristo, kung unsa ang inyong itugot sa yuta, itugot usab sa langit. Nga, sa Juan, ingon dahil si Kristo, kita'y hupan niya iyang mga apostolis. Matod ni Kristo sa mga apostolis niya, kung unsa ang inyong gapuson sa yuta, gapuson sa langit. Ang inyong pagatugutan sa yuta, pagatugutan sa langit. Muna otoridad sa atong Ginoong Kristo, naghihatag sa mga apostolis. Okay? Okay na to, kuya? Okay na? O pasigwa pa yun? Napay isa nga, ano may follow-up question or separate? Sige. Only ko nag-attend din. Ngayong gabi, kalimutan mo. Bro, start ako to si Lucas Christus. Isa ko'y pangutana. Ako murag ka ng contradiction. Ako murag sa kuhana ba contradiction lang. Kani mo sa Ecclesiastes 1:4 nga giingon dito nga ang kaliwatan ang mahanaw pero ang kalibutan magpadayon.
Dayon sa Isaias 40 ug bersikulo 8 sa Lucas 21:33 nga ang kalibutan ko na og ang yuta mahalaw ko na usa may atong reconciliation na nabo. Isaias 40 bersikulo 8 ug dang nga pa sa Lucas 21:33. Isay Lucas 20. Kay katong murag na contradiction ba kay katong sa Lucas 21:33. Katong sa Ecclesiastes bro, mahanaw ang kalibutan magpadayon, pero ang kaliwatan ang mahanaw. Pero sa Lucas 21:33, ang kalibutan mahanaw. Pero ito, isa may ito kanina. Okay, naglibog si brother. Ano nga, si Brad Paul lagi nahinay paghungit. Ako nga magkatubak. Okay. Ang Isaias 40 bersikulo 8 ingon dinhi, malaya ang sagbot ug malarag usap ang bulak. Apan mulungtad sa hangtod ang pulong sa atong Dios. So gimong tan-awon ni siya mga kaigsonan, ang Isaias gitawag na siya cyclical prophecy. Pwedeng mahitabo sa umalabot, pwedeng mahitabo sa ilang panahon. Mabitaw na nga kaming mga SDA kaniadto, mubarog yun mi diha sa Isaiah 66 versikulo 22-23 nga sa bag-ong langit o bag-ong yuta ang pagsimba didto adlaw Sabado. Pero i-contextual nimo og basa kung asa na dapita. So sa Lucas 21:33 niingon pud sa dinhi atong tanawon 33. Ang langit ug ang yuta mahanaw apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Ecclesiastes 1:4. Ato panan-awon ni ang gikalipdan sa piso. Ato tanawon. Ecclesiastes 1 kapitulo 4. Tara. Magkontradict magyud ni. 1:4 ang usa ka kaliwatan motungha ug unya mahanaw ug motungha na usab ang laing kaliwatan apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. So kining Ecclesiastes naghisgot ni siya sa mga Israelita na ang unang kaliwatan sa mga Israelita nangahanaw to. Mabitaw nga ang Zacarias 9 bersikulo 13 ngadto sa 12 ngadto sa 13 dunay tulo diha ka kaliwatan. Ang unang kaliwatan mawala, ang ikaduhang kaliwatan mawala ug ang ikatulo pagalimpuhan siya sa Dios ug mupadayon hangtod karon. So ang Abrahamic religion wala na. Ang Mosaic religion wala na. Unsa may napabilin no? Nagilimpuhan sa Ginoo. Ang kita, ang Christian religion, mao nay nagpadayon karon. So dili sa contradict, brother, sa Lucas nga imong giingon. Lucas kapitulo 21:33. Kay kining Lucas nagisgot pud ni sa 33. Ingon siya, 21:33 ato sa basahon kanalimtan. Nagisgot pud ni siya sa 33. 21 no, Lucas? 22 naman eh, 33. Ingon sa dinhi. Ang langit ug ang yuta mahanaw apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. So, nagisgot ni siya sa katapusan ng mga adlaw. Nga mahanaw man gyud ni kay sumala pa sa 2 Pedro ug imong i-connect diri sa 2 Pedro, mga sunog man gyud ni. 1 Pedro 3:9. Ingon sa dinhi. 2 Pedro 3:9. Sorry kay di kay nato ni siya kuan. Dara. Maybe. Tris 2 Pedro ingon siya, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw. Katong sa Lucas, ikot niya Lucas.
Nga ang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kakusog sa dinaguok ug ang butang musilaog ug maugdaw ang yuta. Atong sa Lucas nga gikot. Yuta ug mahanaw uban sa tanan nga anaan ini. So naghisgot ni siya sa katapusang mga adlaw. So dili siya contradict dito sa Ecclesiastes ug sa Isaias. Sumuna nga ang Biblia wala na siya contradiction. Manang magbantay mo sa King James Version nga Biblia kay naa nay daghang error. Nanay gitawag og kanang nakalimot ko sa termino. Basta error siya. Clerical error. No, bantayan na to. Muna nga kinahanglan nato mga Katoliko dinita sa mga Biblia nga iyagid sa simbahan. Okay, so any more question? Kanang murag ano ba? Challenging a question, bino? Any more? Yes, madam. Mo gani. Basig na po sila yung challenging a question. Nagdala-dala lang sa libro. Tininood lagi ni iya, ha? Good evening. Mangutana lang ko regarding sa kanang during good sa pagpangalawat. Kay ang pari di ba gi-bless man niya ang wine og ang tinapay. Pero nga nganong paghatag sa tao is ang tinapay na lang. Wala nagisaw-saw sa wine. Mo maganda kung pahutana sa unas mga Katoliko, nagipahutana po ni Moskwa. Nagingon ang Ginoo nga ang moinom ug mukaon sa akong unod, makabaton og kinabuhi walay katapusan. Tanawa ang mga Katoliko. Sa ako ana sa una ha, tanawa mga Katoliko daghag namatay. Kay ang gikaon ang unod lang, ang bino wala nila imna. Ngano man po ning pari nga ngalawat di man tapainlo na ng chalice. Di ba sister no? Reasonable lang yang kuan, pangutana. Dunay tulo ka tubag. Hygienic reason, economical reason o biblical reason. Unahan na to ang hygienic. Kitang tanan palangga ta sa atong simbahan. Nakiramdam mas pandemic kapasuotong tagmas. Palangga kita sa atong simbahan. Dili gusto atong simbahan nga magkasakit ta. Ang hygienic reason nganong ang pari lay mo inom unya kita katulang unod. Halimbawa, og paimnon tatanan 5,000 kataong manimba sa St. Michael Pista o sa Rakatsalis. Inig-inom nako hipa, inig-inom niya na siya'y ibi ana kurot ang 5,000 katao. Tungod lang sa isa ka chalice. Ikaduha, economic reason, pila ang mumpuron? Pila? 400 kapen. 400 kapen nga 5,000 nga ang ubang mga Katoliko labi nagtambay pagtan-aw nila na itagay-tagay simbahan simba. Balik-balik. Nya muhalad nag 5. Purdoy ang St. Michael Parish sa kadaghan sa manginumay. Manay economic reason, dito sa biblical reason. Juan Kapitulo 5, versikulo 52. Juan Kapitulo 6, no? Ngayon sa din Juan, memorize ni sa mga Eucharistic minister. Memorize ni nila. Kuya Ruel. Juan Kapitulo 6, versikulo city na nakungitan 51. Ingon ang sulat ni Apostol Juan. Ingon si Kristo ingon ani ha. Ako mao ang buhi nga pan nga gikan sa langit. Matod pa ni Kristo. Nga naghatag sa kinabuhi ang mukaon ining pan dili gayud mamatay ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Pag ingon nato sister og buhi na idugo wala. Naa. So kanang atong ginaambit nga ustya nga kanang unod ni Kristo na ana ang dugo ni ana sa atong Ginoo. Na nakita ninyo ang pari nga mong-konsagrar sila? Inigbuka nila sa ustya, ang katong gamay ibutang nila sa chalice. Naitawag si Father Ben nato, nakalimot lang ko sa iyang termino. Laglong nga termino. Father Ben nga chaplain sa Kabadbaran. Nakalimot lang ko sa termino. So inigbutang dito, mahimo na nga ang katong atong gidawat na ana ang unod ni Kristo dito. Buhi man tong tinapaya. Buhi man tong lawas niya. So nasabta na to, sister? Okay na? So di na ito mangutana sa pari. Padir, paim na po niya. Okay. Salamat, Brad June.
Napailang pangutana ay si Kuya Mark. Kuya Mark usa. Tuloy ka ba na si Kuya Mark, Brad Paul? May gabi Brad Paul, may gabi sa tanan. Akong pangutana Brad, medyo technical siya. O ginaot nga makahatag og igo nga katinawan para sa tanan. So, ang akong unang pangutana, dunay kalabutan sa imong dating nga tinuhan sa mga saksi ni Jehovah. Ang Ginoo, sumala nila, wala gilansang sa krus. Apan gilansang sa usa ka staka. Nailed not to the cross but the stake. Luyos sa mga nagkadaiya nga mga pruweba at ebidensya. Historically speaking, sumala sa panulat ni Flavius Josephus, the Jewish historian o ni Tacitus, Roman historian, nga gaingon nga si Kristo gilansang sa krus. Ang mga unang Kristiyano gilansang sa krus. So mo to unang pangutana, pwede rin matagan ng katinawan. Kung may tungod sa nganong gatuo ang mga saksi nga si Kristo gilansang sa staka, dili sa krus. Muna ni magsuroy-suroy, maghatag sila og mga picture, staka o dili krus ang ilahang ipambit. Ikaduha nga pangutana Brad Paul, dunay kalabutan sa pagkabanhaw. So, ang bagong tugon nagkanayon sumala sa unang Korinto 15:17 nga kung si Kristo wala na banhaw, ang inyong pagtuo walay bili, walay kahulugan ug kamo nagpabiling sa inyong sala. If Christ did not rise from the dead, your faith is worthless and therefore you are still in your sins. Pero alang sa mga saksi ni Jehovah, correct me if I'm wrong Brad Paul, sa mga gibasa, si Kristo wala na banhaw sa unod. Christ did not resurrect in the body, in the flesh. Ang iyang pagkabanhaw, dili physical nga pagkabanhaw, kundi pagkabanhaw diha sa espiritu. Pagkabanhaw nga spiritual. Ang atong mga mainstream biblical scholar, nagkasinabot silang paghubad on interpretation, nga ang reporado nga pagkabanhaw ni San Pablo diha sa unang Korinto, physical nga pagkabanhaw sa unod. So nga naman nga mga itong tinuuhan. Sa una, staka o ikaduha ang pagkabanhaw ng spiritual. Daghang salamat. So, salamat bro. Ito yung ngalan mo bro? Brad Ray Mark. Kanang doktrina sa mga saksi ni Jehovah nga gininay nila nga si Kristo gilansang sa cross. Actually, ang saksi ni Jehovah kaniadto, mutuo man na sila cross. Ngani ang mga saksi magpin man na sila cross. Ang among watchtower, na sila'y cross nga logo. So in short, ang history sa Jehovah's Witness, nalambigit yun ang ilang pagtuo ni anang cross kon duha ka nagbabag nga kahoy. Karon kung mo continue sila sa pagtuo nga si Kristo gilansang sa cross sama sa gituuhan sa Katoliko ug subay sa dibuho nga ato makita. Unsa may balyo sa ilang pagka-protestante? Ang gihimo magud sa uban nga magpalahi gud sila. So ang ilang gigamit nga rason tungod kay ang word nga cross sa Greek is stauros. Nga ilang ipakita ang ebidensya kanang word nga stauros usa na katulid na poste. Pero ilang gikuha na sa magbalak nga Grego nga si Homer. So dili sa biblical. Unsa man ang stauros? Kanang stauros ang iyang root word is tau. Kanang tau sa Hebrew alphabet tema na siya. So pag iyong tag stauros, di na abot ipasabot nga tulid. Kung dili, tau means cross. Kaya na ba tayo biblical basis nga si Kristo gud gilansang sa duha ka nagbabag nga kahoy? Atong tanaw ning Juan 20 versikulo 25 sa Bible sa saksi mao man gyapon Disyembre man ang pagkasulti ini. Og gisuginlan siya sa ubang matinun-an nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila gawas kon makita ko og ibutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang nga diha sa iyang kamot o mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. So, si Tomas nga maduha-duhaon, gitawag nga Didymos. Ang laing ngalan ni Tomas is Didymos. Kanang Didymos means twin or kaluha. But actually, si Tomas wa na'y kaluha. Awal na isaybit sa pagtubag sa komposito para maglibong mong si Tomas gitawag man ni kaluha. Naabay kaluha si Tomas? Ang tubag wa. Pero nga nung
gianggaan man siya og didimos kung twin o kaluha. No man si kaluha. Ang tubag mao ni, si Tomas maduha-duhaon. Si bisan kinsang tao nga maduha-duhaon, mao na ang kaluha ni Tomas. Kung ikaw Katoliko ka, magduha-duha ka sa Eucharist kanina body of Christ, kaluha ka ni Tomas nga apostol. Mao nang meaning anang didimos. Karon si Tomas nga apostol, niingon siya nga, gawas kon akong matuslok ang mga kamot sa Ginoo nga gilagbasan sa mga lansang. Sa Greek ni is helon. Helon means mga lansang. Helos means lansang. Pero gamit din is plural man. Maumba ini ang saksi ni Jehovah nga dibuho sa krus ato magdili. Kaya ang saksi nga picture mo ano si Kristo gilansang sa stake kay gitapad man ning duha ka kamot, isa lang kalansang ang imo makita. So meaning di siya muhaon sa Bible kay ang gigamit mga lansang man. Ang Katoliko man ang muhaon kay duha man ka kamot gidupa, isa ka lansang din isa po kalansang din mga lansang. So meaning dili gyud maalain ang bakak bisan kanos apaman. Mo nang anong ila man gi-insister, mo nang sa Bible di na ka makabasa nga si Kristo gilansang sa cross. Diha sa unang Korinto 1:23-24 ang translation na saksi ni Jehovah nga si Kristo gilansang. Wala na hisgote sa unsang sa balabag ba kahoy o sa istaka. Ilang gitanggal ang word ang gilansangan ni Kristo. So meaning ilang gihimo nga lubog ang kamatuoran tungod sa ilang paningkamot nga mapalahi gyud sa Katoliko. Dahil nga ang mga saksi ni Jehovah di man motuo nga si Kristo na banhaw diha sa physical body. Unang Korinto 15:50. Kay matod nila ang unod og dugo dili makasaka sa langit. Kung si Kristo na banhaw physical body, di man na makasaka sa langit, so di si Kristo makasaka sa langit. So ang ilang pagtuo sa pagabano is spiritual. So manong tubag sa pangutana. Dahil ako itong hisgutan tuloy na gamay lang lakbit o ingon ni sister nga nung dugo man. Sister, kung ato yun ng tumanon, maproblema ang kalibutan. There are more than 1.3 billion Catholics. And there are more than 350,000 masses per day. 350,000 kami sa kada adlaw. Kung manginom tang tanan, bisan pa tibuok kalibutan lokpon og plantation sa grapes. Di gyud na matuma nato nganuman. Ang demand manggod pag kung demand na kayo ng mumpo, mamahal man na siya. Dayon pag mamahal ang Katoliko, tihik man mo muhalad. Kung gusto mo nga manginom ng tanan, patas iyang halad. Kung panalitang sa St. Michael, tanang tamanginom, pila ka panel nga bumpo ang i-deliver kada simana. Sakto tong giingon ni Brad, istarot nga mabankrupt ang simbahan. Ano mabankrupt? Tag-20 dunot ramat ang halad. Kasi ang mumpo 400. Ganahan na po na mapalahubog masimba kay makainom ng pumpo. Di na panasay manghalad ng uban. Muna ang mabankrupt ang simbahan ng wisdom na sa Ginoo sister. Dili gyud makasupisente ang plantation sa grapes nga makahatag og demand nga ng atong pag-inom. Mo nang ang simbahan ay wisdom, buhi man nga lawas atong gikalawat, di na ta mangitag dugo. Nga ana diha nakapakis ang dugo ni Kristo diha sa buhing tinapay nga mao yung lawas sa atong gikalawat panahon sa Santos Eucharistia. So, pwede ka mo proceed sa imong next na follow-up question. Ang pagkabanhaw palang para sa alang sa tuwa, lawas o galag. Gani, pwede ba ka matawag nga Kristiyano kung ang imuhang ang pagkabanhaw nga imong nasabtan, sumala sa pagkabanhaw ni Kristo, espirituhanon lamang, dili lawas nun. Ano may significance niya ni isip, pananglit sa Kristiyano. Kay kung si Kristo na tao sa unod, namatay sa unod, logically speaking, nabanhaw sab siya sa unod. So kitang mga tao, mabanhaw usab kita sa unod o dili lamang sa espiritu. So unsa may significance ni Brad sa ato ang kinabuhi? Dili lang nga Katoliko, kundi generally speaking as Kristiyano.
So mapiktahan ba ang mga Kristiyanos kung di mo tuo masaksi nga si Kristo gibanhaw diha sa unod? Although ang simbahan ng iyang pag-define sa Kristyanismo, basta mo tuo ka kang Kristo, musunod ka niya, i-consider ka as Christian, kadi man ka Muslim, ang bugad o diyo. So ang general nga term ang magamit ana, bisan ng mga saksi na sila motuo kasi kinalabanhaw sa unod, as long as sila nga mga tao may believe kang Kristo, naningkamot sila nga sundon ang kinabuhing Kristohanon, di po ta maghinakog sa pangalang Kristiyano. Di na to sila exclusive sa ang maon ng Kristiyano, maon na sila. So I hope nga ang simbahan manggod is all embracing. Mga ng kaluwasan, gidefine yun nga outside in the church there is no salvation, pero gi-qualify na kinsa ang mo-qualify ana. So mao pod ang pa-Christian. So kaya di man sila Muslim, ato lang guna sila hangpon na kauban nato sa panaw isip Kristiyanos. Kaya dito man sila kag Kristo. So dili malimit ang definition sa Christian. Basta di minuto kasi gilansang sa cross. Pero dito mo ang Kristo. Maginoo, kung mutuo sila na, at least na ay pagtuo nga atong gisawaan. Ang ilang pagtuo, pero nasa siguro diferensya gamay, so gamay raman na siya nga conflict, so di nato sila ino nga, di mga Kristiyanos. So murag judgmental na punta sa part nila. O ang simbahan kay i-communical man ang approach, so ang simbahan, ato lang pala i-extend nga. Kaya natuo mo kang Kristo, na ini nga part, pwede mo ma-recognize sa Christian. O di mo believe o di na mo i-kulong sa kategorya nga di na mo Kristiyanos. Pero ang ato manggon nga, mutuo din sila kang Kristo. O mutuo sila sa fullness na kamatuoran na gibitbit sa atong simbahan. O usang na ka journey sa ilang kinabuhi nga maabot ang time na ilang madawat ang katibuk ang kamatuoran sumala sa kahayag nga gitudlo sa simbahan nga mao ang haligig sukaran sa kamatuoran. So while now, nag-journey sila padulong sa kamatuoran. Kaya ang simbahan, dahuha man dahong balay na diri ang source sa light. Pero dito makalikay nga ang kahayag manglusot diya sa mga buho. Ang ilan nakitaan karon tipik pa man sa kahayag, nagikan sa kahayag at tinubdan. Pero ang maong kahayag ay nakita, gikan na sa tinubdan na kahayag. So kinahanglan nga mupadayon sila sa pagpangita sa tinubdan sa kahayag nga ilang nakita. Meaning, kada ilang pagtuo kang Kristo, leading na manggod na, even ang mga Muslim. Ang pagtuo kang Kristo nga propeta, magpasalamat Mas arang-arang pa sila kaysa mga Hudiyo. Nituo pa sila kang Kristo sa tipik sa kamatuoran nga lamdag sa atong simbahan. Muna ang evangelization, i-continue. Para makita nila ang katibuk ang kahayag o makaabot sila sa tayuktok sa kahayag na gitudlo ni Kristo sa iyang simbahan. Kaya si Kristo man ang kahayag sa kalibutan. Munang journey ning pagtuon nato. Hindi kita mohonong samtang buhi ta, mo continue ta nga pangitaon si Kristo nga mao ang kamatuoran diha sa iyang simbahan. So di lang tata judgmental nila nga to limit nga mon definition sa Christian, as long as nagtuo sila para nako sa ako ra po ning opinion kung di mo tuoin inyo po na sa ako as long as kining tawhan na mituo kang Kristo, di nako ihinakog ang word nga Christian para nila. Di siguro sila fullness nga Kristiyanos, pero at the same time ang tipik sa kamatuoran ilang gipuy-an diha sa diwa sa pagkahimog usa ka Kristohanon nga nagtuo o ganing kamot nga mosunod kang Kristo. So diha ang I hope nga mo nang atong himon sa mo nang spirit po sa ecumenism sa atong simbahan. Nga hangpon nato sila. Isip bisan kanang di gani Katoliko no, basta nagpuyo sila sa kinabuhi nga naalain sa simbahan, gitawag ba sila Catholic? Katolikonhon na kinabuhi. Katoliko gihapon sila pero dili sa kahulugan sa tayuktok sa pinapungkay nga meaning sa simbahan. Kay separated man sila sa simbahan. Pero pwede silang part sa extension na as long as nagpuyo sila sa kinabuhi nga sama sa atong gipuy-an, maapil sila sa kinabuhi ng Katolikonon. Katoliko gihapon ang ilang the way nga sila mabuhi. Pero di lang sila binunyagan, pero at least doon sila sa kahayag sa tinubdan nga mao si Kristo. Ate, balik te. Mayong gabi sa tanan. As Catholic, kabalo man gyud ta nga ang
ang pari lang ang may authority na mag-consecrate sa bread o sa wine. So the moment na i-consecrate siya, so that is sagrado na. So unsa ba ang proper na pag-receive sa holy bread or blessed sacrament, through ba sa mouth or sa kamot, o naabay biblical basis, Brad, kung mag-receive ka sa using sa mga kamot? Mateo 26:21, so kini ang akong lawas, dawata kini o kana. So yung nagdawat, pwede na sa kamot, pwede pa na sa baba. Mo nang simba ang CBCP nagpagawas og guidelines nga as long nga mauni ang gihukom sa usa ka communicant, either dito sa baba para wala na mga particles, o either iyang dawaton sa kamot, gitugyan na sa simbahan sa hukom sa usa ka communicant. So wala may nga sayop ng pagditso sa dila, sayop ng pagdawat. So as long nga imong gidawat si Kristo uban ang putli ka kasing-kasing, ang dawi sa pagdawat, ang simbahan gitugyan na sa matag Katoliko. So dawata si Kristo sa balaan o matinahuron o kung genoplex yun ka, muluhod ka. Okay, mo man na si Kristo. Pero di po ka muluhod, di man po gipuga sa simbahan Katoliko. Pero kung mo nang imong dawi sa pag-receive, ang simbahan respeto ang imong desisyon. Samaan nang mayong tanong, unsa mag-amahan na mo, magdupa ang kamot o mag-ana. So, ang simbahan maingon nga, kung mo na imong gusto magdupa ka, magdupa ka. O gusto nang i-tak off imong kamot, mag-tak off ka. Pero kung maadto ka sa diocese nga gimandato sa obispo nga ang amahan namo mag-ana lang imong posture, as obedience sa bishop, kay naaman na sila autonomy, sila man ang ingon pa prinsipe sa diocese, sila man dihang hari. So, as respeto sa obispo, mutuman ka. Mo na bitaw, once ka mo simba ka, dito sa mga lain nga diocese, dapat maniid ka. Nag-umsa man sila, panahon sa amahan namo. Kung panalitan silang tanan ng giana, ikaw ra po'y mag-ana, ikaw ra lahi. Kung sa ilang postura, mag-ana po ka. Pero pag nakita nimo na nag-ana na nag-ana, sa ito pa, okay na bisa kung sa impuno, ipo po siya, gusto po nimo. Mato po sa rin nag-iana po tanan, lahi po ka, nag-ingon po ka na, ikaw ra po'y malahi. Sa ito pa mo, pahiuyon ka kung unsa ang guidelines nga gihatag diha sa mga obispo o sa paghimo nimo na mituman ka sa authority sa obispo nga iyang gihatag diha sa iyang mismong diocese. So ang tubag sa pangutana, it's up to you, sister. Og dawaton nimo ang kamot, og ditso ka sa dila, ang simbahan dunay authority. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will lost in heaven. Mo na siya, sister. Sunod pangutana. Okay, for the next question, pero time check, it's 9:05. Gisulat gid niya Brad Paul, no? Ingon siya, sa ikatulo ka adlaw namatay og ninaog dito sa mga ninaog ba ni? Ninaog, basahan mo na ako as written, no? Ninaog dito sa mga namatay. Pangutana, ang iyang pagwali dito sa mga minatay, nagwali ba siya sa iyang pagkatao o pagka-Diyos? Hinumduman nato nga kining word nga kamatayon, daghan ni definisyon. Paralitan ka ng kamatayon sa mananap. Unsa man na kamatayon, gitawag na sisisyon. Meaning, pag ang hayop mamatay, patay gyud siya. Wa man siya soul. Wa man siya kalag. Ang ikaduhang kamatayon sa tao, dili sisisyon. Muna ito hinumduman na, nga lahi ang kamatayon na ilain na sa ugmining. Kamatayon sa mananap, sisisyon. Kamatayon sa tao, dili sisisyon. Separisyon. Nganong separisyon man? Naamantay soul. Naamantay kalag nga dili mamatay. Sa ato ba sa panagbulag sa lawas o kalag, na ay dili mamatay. Petan, unsa man di ang namatay, Brad Paul?
Tubagon nato na ang Biblia ito patubagon. Di ta magbuot-buot ini kay heretical man ta ini. Magbuot-buot ta itong teaching. Kung sa may giingon ni San Pablo, 6:12, busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon. Sa to? Lawas nga may kamatayon. Maunang maingon si Kristo sa Mateo 10:28, ayaw kahadloke ang magapatay sa lawas. Apan dili magapatay sa imong kalag. Sa ato pa, sa dihang mamatay ta, kining atong lawas, mao ni ang bulagan. Di ba ang panagbulag, ang buti ba sa panagbulag, na ay mibuwag o naapoy gibuwagan. Ang sa panahon sa separasyon, ang kalag mubuwag sa lawas. So ang lawas mo ay gibuwagan. Unsa may tabo sa lawas? Mamatay. Apan ang mibuwag namatay ba? Dili man na sa mamatay. Kaya mibuwag. Ang pangutana, kinsa man to miadto sa lain pala ba ni? Christ descended into hell. Pero ang hell dili na sa hell nga silutanan sa makasasala. Laing term sa kalibutan nga tuad dito ang mga patay. Kung sa may nahitabo, unang Pedro 3:18 hangtod 19, gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa iyang espiritu hanong kahimtang niadto siya sa kalibutan sa maminatay. Nagwali siya dito sa mga tao nga misupil sa panahon ni Noe. Sa to pa, sa dihang namatay si Kristo isip tao, kaya iyang lawas niya tumang si Polker, ang iyang dili mamatay na kalag, niadto dito sa hell, nagwali. Meaning, nagwali na intellect. Gusto mo na magwali wa ka intellect. Ang definition sa person sa Katoliko, has intellect and will. Sa ato pagkadtong miadto dito sa limbo kay nagwali, si Kristo to as person, as God. Nakuha na itong point? Pwede ito mawani sa atong teolohiya ba? Kung sa to ang person, has intellect and will. So pag adto niya dito sa kalibutan sa patay, naaman sa intellect. So ang persona ni Kristo, nagpadayon sa pag-exist. Kaya di man sisisyon ang kamatayo ni Kristo, separation naman sa body and soul. So unsay miadto dito? Dili tong iyang lawas. Kang iyang lawas to amang si Paul gilubong. Ang miadto dito siya mismo ang balaang persona nga Dios nga nay intellect nagwali giwalihan niya ang mga patay. Pero kadtong lawas dito sa lubnganan, iya to. I-attribute to niya. Kaya siya may tag-iya. Sa panalitan ba, asa man si Santo Padre Pio? Asa man siya? To ang iyang lawas madugta sa Vatican. Pero may ka na, Santo Padre Pio, madugta. Pero asa man din siya? To siya kauban sa Ginoo. Ano mo yung Saint Padre Pio, pray for us. Di man ang body atong giampuan. Kay patay man na, gibuwagan man na sa di mamatay nga kalag. So ang atong gipangayo ang pag-ampo kadto si Santo Padre Pio nga tuwa sa kauban sa Ginoo. Buhi siya, makadungog sa atong pag-ampo, maka-intercede sa atong panginahanglan. Pero kadtong iyang body, i-attribute to nga siya. Nasa Santo Padre Pio, no? Pero actually, dili na mao siya. Wa naman siya diha. Lawas sa mananad na iya. Siya tuwa na siya dito kauban sa Ginoo. Mo nang laom kaayo ang misteryo sa kinabuhi. Dili ni matugkad o kung ato ning tugkaron sama ni salastiko. Na kung atong pugson kinig-inat mabugto. Mo nang kung kita maningkamot sa pagtugkad sa di matugkad mga buang tangtanan. Okay, ay, koy, napakoy. Imo itong written question gini, ha? Okay. Mayang gabi sa tanan, mayang gabi Sir Paul. So kanya akong pangutana, for the benefit ni sa ato ang tanan no, kay basig moabot ang panahon nga naim house to house sa ato ba nga laing sekta. So kita mga Katoliko nagtuo nga
si Ginoong Hesus gid ang atoang founder sumala diya sa Mateo 16:18. So ang pangutana sa second coming ni Jesus Christ, unsa may mahitabo atong mga tawo nga wala nasakop sa iyahang pundok? So bisig moabot ang panahon nga makigdebate ta sa laing sikta ba nga moingon ta kami ang tinukod ni Kristo, kami ra ang maluwas, mo claim ta ba? Kamo di mo maluwas kay wala mo sa mong pundok. So mo pangutana unsa may mahitabo atong mga tawo nga wala nasakop sa iyahang pundok? Ingon si Kristo sa Mateo Juan 16, doon ako'y ubang makarnero. Nga wala pa dinhi sa akong turil. Kinahanglan, kuhaon ko sila sa gawas. Mamati sila sa akong tingog. Sa ingon, adunay usa lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Ang naghingapin nga tinguha ni Kristo, nga ang tanan nga makarnero, masurdo sa turil. Mogyud na ang tinguha ni Kristo. O kung muadto ta sa kaluwasan, sumala ni San Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 o 4, nag-ingon, maayo kini o makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot niya nga ang tanang tao mga luwas gayud unta. Sa ato pa, kung ang manluluwas, maurag yun ang pabuton, ang tanang yun nga mga tao maluwas. No matter unsang imong rasa, no matter unsa imong kahimtang sa alta sosyedad, no matter unsa ang imong politikanhon nga bulog, gusto sa Ginoo nga ang tanan maluwas. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 2 Pedro 3, 9 nag-ingon, apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Kung ang Diyos rin magbuot, why bisan usa? Di siya gusto ana, nga doon malaglag bisan usa. So ang pangutana mo ni, nganong kitang magkatoliko mo kliman ta, nakita gyud ang luwaso ni Kristo kitang tinukod. Ang salvation na ay subject. Episo Kapitulo 5, 23-25 nag-ingon, si Kristo ang bana. Ang simbahan ang iyang asawa. Ug siya ang manluluwas sa iyang simbahan. Kung gusto tag assurance of salvation, kinahanglan mahimot ang subject sa salvation. 9:22 sa Hebro, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walay forgiveness, walay salvation. Asa man gihalad sa Ginoo ang iyang dugo? Buhat 20:28, so may giyon ni San Pablo, bantay ninyo ang tibuok panon, din kamo gitudlo sa Espiritu Santo nga mga obispo, aron inyong atimanon ang simbahan sa Dios nga iyang gipalit sa iyang kaugalingon nga dugo. Sa ato pa ang dugo ni Kristo nga makatubos o makaluwas, diha niya unang gihalad sa iyang simbahan. Pero sanglit ang Ginoo nagtinguha nga ang tanang tao maluwas. Unang Juan 2:2, ingon si San Juan, ang halad nga kamatayon ni Kristo, ihalad niya dili lamang sa atong mga sala, kundi sa mga sala usab sa tibuok na kalibutan. Sa ato pa ang kaluwasan para gyud sa katawhan, pero most especially sa iyang simbahan nga iyang gitukod, nga mao iyang lawas, nga mao ang subject sa iyang kaluwasan. Mao na ang salvation, dili nato pwede nga exclusive. Kaya ang Ginoo nang buot nga ang tanang tao maluwas. Pero kung gusto ta og assurance, dinhi ta sa subject sa salvation. Ang garantiya ba? Sama ba yun sila nga, pwede lagod na dili ta Katoliko. Total ang atong tumong moro man gihapon ng kaluwasan ang Ginoo. Sakto man na siya. Pero unsa man ang imong kasiguruhan? Sama ba ang Ginoo nagtukod og sakyanan, dakong barko ba? Kining barko gigama sa Ginoo, kitang pasahero. Ingon ang Ginoo, sakay mo ani nga barko ha, ako nagama ini.
Tapos kini nga barko naglawig ni sa dungguanan sa baybayon sa kinabuhing dayon. Kung mosakay mo ini hantod sa pagdunggo ini nga barko, makaabot mo nito nga luwas dito sa baybayon sa kinabuhi nga dayon. Karon, ngayon ka nga Lord kini naglagot man ko Lord ining krus sa barko. Hindi mo amba ko maghimo ko kuan dito, maghimo ko baroto nako. Total, mauro man gihapon, dito man gihapon ko na nga baybayon mo dunggo. Pero ang pangutanan mao ni giunsa nimo pagkasiguro? Mao nang si Kristo mihatag og assurance. Dito sa Sea of Galilee, nakaabot mo ko ng Sea of Galilee. Sa history, sa pag-uban sa Ginoo sa iyang mga apostoles, nagsakay sila barko. Giabot sila og dahong unos. Si Kristo matulog. Ang mga apostol nga mo'y nagmaneho, nabalaka nga Lord, mata na Lord, hapit na Lord, malunod. Ingon ang Ginoo, pagkagamay ra gid inyong pagtuo. Wala ba ka mo mahibalo nga ako nag-uban kaninyo? O ngayon si Kristo, unos, hunong, o milinaw ang dagat. Ang simbahan na gitukod ni Kristo, wa na nagpasabot nga way mga iskandalo, way mga struggle, naa. Kay ang Ginoo gani nag-uban sa apostol, giunos gani sila. Pero unsa may pasalig ni Kristo? Uban ako kaninyo. Mo na ang promise ni Kristo sa iyang pagsaka sa langit, ego sum pobiscum. Sum omnibus dibus osque ad secula seculorum. Ubanan ko kamo sa kanunay hangtod na matapos ang kalibutan. Kung gusto tag assurance sa kaluwasan, dihata sa simbahan nagiubanan sa manluluwas. Ngano maghimo man tag baroto ang atong rumbo katong baybayon nga dungguan sa dahong barko. Nga ang gigarantiyahan ni Kristo kana mang barko nga iyang giubanan sa iyang paglawig. So gusto kag assurance dapat niya sa Katoliko. But it does not follow na ang dili Katoliko di maluwas. Kaya giklaro man na sa Catechism of the Catholic Church number 830 Halloween nga maluwas po sila tungod sa tinguha sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Pero gi-qualify kinsa nang outside in the church nga makatagamtam sa kaluwasan. Ang una diha kadtong mga tao nga wala mahibalo nga si Kristo nagtukod og simbahan. Nga naa diha ang assurance of salvation. Kung wa sila mahibalo, nagpuyo sila sa kinabuhing buotan, maluwas sila. Kay hustisya man o matarol man ang Ginoo. Kinsa man ang outside in the church, ang unang-una, kadtong mga Katoliko nga nanggawas. Kung nanggawas sila, nga nahibalo sila, na kining simbahan na gitukod ni Kristo, na adin niya ang assurance of salvation, kay nasilo lang sa kaabag. Kay nalain lang sa katikista nga Marites, mauro na imong gikabiyaan si mga Katoliko, ni gawas ka. Kung dili ka mag-usab sa imong dili ka maghinusol, maabtan nga kamatayon, ang imong kaluwasan gitawag nga salvation per accidents. Sa tuon na, salvation per se. Kasiguruhan sa kaluwasan. Unsa nga nabilong ka sa tinuod nga simbahan, gipuy-an nimo ang kinabuhi o pagtulunan ni Kristo, ang assurance of salvation naa sa imo. Pero kung Katoliko ka, mao nang tinuod nga simbahan, gihugaw-hugawan nimo ang mahalan sa Ginoo. Mas buotan pa nimo tong imong born again nga silingan nga sa true church. Daw samara mo niadtong tuwa sa gawa sa Turil. Man nagsamara mo. Pero nakadindot sa Katoliko mayon eh. Kining atong pagkatoliko naa na dinhi ang 50% o ato bang ni porsyento ba? Kining atong pagkanabilong nga simbahan daw sama nga nanatay 50%. Tapos Katoliko man ka pala hubog, no? So, pero niya ka sa true church, so naa kay 50%. 50%. Kana po mga dili Katoliko, pero buutan, kanang ilang pagkabuutan, naapod na 50%. Pero wa man sila nabilong sa true church,
Buutan sila no, di ko sila mo tabako, di ko sila mo inom, di ko grabe sila nagbunutan pag-ayo. Pero wa sila sa tinuod nga lawas si Kristo nga subject for salvation, parihara sila sa katolikong palahubog. Kaya tag 50% naman na sila, ang imong pagka binunyagan sa tiro kasimbahan, 50%. Pero katoliko kang palahubog. Kining born again, naka-acquired og 50% sa iyang pagkabuotan. So ang born again nga buotan, equivalent sa katolikong palahubog. So sa mahimoon, kung katoliko ta, mangayo ta grasya sa Ginoong Lord, kini akong kini mo katoliko, ni anata sa tinuod. Ang atong problema kay wa ta magtinuod. Wa na gid problema sa pagkatinuod, kay tinuod na gining ato. Ang atong problema mao ni ata sa tinuod, wa man pud ta magtinuod. Ang wala sa tinuod, unsa may gihimo? Naningkamot nga magtinuod. Mao nga ang buotan nga born again, balikon ko, equivalent na sa katolikong palahubog. Mao na nga iriso na ng pagkapalahubog, katong kabuotan sa born again, mo to ang atong puy-an sa atong kinabuhi isip katoliko. Ang born again po nga buotan, iya po ma-acquired ng sakop siya sa buhing simbahan na subject sa kaluwasan ni Kristo. So in short, ang simbahan wala siya mangangkon sa iyang exclusivity na siya nagud ang maluwas. Ang kaluwasan maangkon po bisan dili katoliko. Kay ang Ginoo all embracing man, gusto man niya ang tanan nga ni maluwas. Pero sanglit doon na tayo free will, girespeto po niya. Kung di ta gusto nga mabilong sa undok na subject sa salvation. Kung sumayon sa Ginoo, kung diyan ka masaya, suportahan ta ka. Kaya salamat, Brad Paul. Before we part ways na, before we wind up, kanang pa-picture sa tabi, mga safe lamp. Unahan itong safe lamp, ha? Huwag pabor-pabor. Okay. Asa man? Amutan na ka pa. Dali. Tagsara ka diri ba? Absingot kay ka. May gabi. Sir. Ang pangutanan ako, sir, kuan. Unsa gyud duol nga pangalan sa Dios kay sa Exodo 3:15 Yahweh man. Pero sa among pag kanang magsimba mong kurbi usahay napoy pare nagtudlo nga Jehovah daw. Unya ang duol nga pangalan Yahweh, unya ang mismo pare nag-ingon nga panahon gyud sa iyang pagkuan. O humili, mo sampit sa Jehovah. Unsa Tinuod mo na siya. Nga nagtudlo gyud nga ang ngalang Jehova, mga pare magud sa Katoliko. Ang unang nagtudlo nga ang ngalan sa Dios Jehova, Dominican priest Raimundo Martinez. 1270 AD sa iyang Fugio Fide didto migawas ng Jehova. So kinsay nag-imbento ng Jehova pare sa Katoliko. O gipopularize na ni Father Petros Galatinos nga usasab ka pare nga Katoliko nga atong 1520. So pare nga Katoliko nagtudloan na nga mo ng Jehova ngalan sa Ginoo. Pero ang pangutanan nga nung di man na opisyal nga ngalan sa Diyos nga niya sa bersyon nga Katoliko. Nga nung sa Jerusalem Bible, sa uban nga version, Yahweh man ang gigamit. Kay ang pangalan sa Dios sa Hebro, upat lang ka litra. Gitawag na nga divine tetragrammaton. Tetra means 4, grammaton means letters. Meaning, ang ngalan sa Ginoo upat lang gyud na ka litra sa alpabetong Hebreo. Gitawag na nga Yud-He, Waw-He. So, puro konsonant. YH, WH, walay vowel letters nga A, E, I, O, O. Wala na siya. Karon saan mo pagbasa ng walay vowel letters? So, naningkamot ang mga scholar na basahon na. O kanang pare sa Katoliko nga si Raimundo Martinez o si Petros Galatinos naningkamot na nga basahon. Pero kanang wa i-approve nga opisyal na sa translation sa simbahang Katoliko kay ang Jehova layo kaayo sa originalidad sa ngalan sa Ginoo.
Even ang mga saksi, mi-admit man ang saksi. Sa ilang brochure nga the divine name that will endure forever. Page 10. So mag-ingon diha. Ang Jehova dili mao ang insakto nga ngalan sa Dios. So mismo ang mga saksi miangkon sila na kanang Jehova di na insakto nga ngalan sa Ginoo, kundi dili insakto unsa man di ang insakto. Sa ilang preface sa New World Translation 1950 edition, mabasa nato dito nga the form Yahweh is correct than Jehovah. So nahibalo sila nga kung i-compare nimo ang Yahweh o Jehovah, masakto ang Yahweh. Kay duol siya sa divine tetragrammaton. Gipun-a naman na og letter A nga apple og letter A nga eagle. So duol siya sa originalidad. Pero ang pangutana, nganong ang mga saksi ni continue man sa Jehovah nga mi-admit man sila nga hindi na insakto. Ang tubag mao ni napasubo naman sa sayo. Ang sama man nimo imo nang otron. Mao nang nag-continue sila sa ilang sayop nga gituruhan. Magsupak-supak sila sa pare nga Katoliko. Pero gibitbit ang giimbento sa pare nga ngalan sa Ginoo. Asa madang logic. Kung inyong gibitbit ang Jehovah, dapat mo respeto mo sa paring Katoliko. Kay wa mo Jehovah's Witnesses kung may saksi o may mga paring Katoliko. Dapat mo saludo mo sa mga pare nga nakabaton mo Jehovah's Witnesses kay naay pare nga nag-imbento sa pangalan sa inyong Ginoo. Noon ang butang nga dapat i-recognize sa mga saksi ni Jehovah o ipasalamat nila nga salamat sa simbahang Katoliko nga naa mi Jehovah's Witnesses kay tungod kay ang pare nang gibintuhan mo ngalan sa mong Ginoo. Mao na mga saksi. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.